Ang pagnanais para sa darshan. Si Maharaj Prataparudra, ang dakilang hari ng Odisha, ay isang masugid na deboto ni Panginoong Jagannath. Nang marinig niya mula sa kanyang guro na si Sarvabhauma Bhattacharya na ang Panginoong Jagannath mismo ay nagkatawang tao bilang si Panginoong Chaitanya Mahaprabhu upang ipalaganap ang kilusan ng Harinam Sankirtan. Lalo siyang nagnais na makita ang Panginoon o darshan. Sa kabila ng pagiging makapangyarihang hari, si Prataparudra ay mapagkumbaba at humingi ng basbas kay Sarvabhauma Bhattacharya upang ayusin ang isang pagkikita nila. Gayunpaman, si Panginoong Chaitanya na tumanggap ng buhay ng pagsasakripisyo o sanyas ay tumangging makipagkita sa sinumang hari, sapagkat itinuturing niyang isang sagabal sa kanyang espiritual na misyon ang ganoong mga ugnayan. Sa kabila ng pagtanggi ni Panginoong Chaitanya, sinikap na mga deboto na aliwin si Maharaj Prataparudra dahil batid nila ang kanyang taus-pusong debosyon. Sa kanyang walang hanggang habag, iminungkahi ni Nityananda Prabhu na bigyan ang hari ng isang piraso ng kasuotan ni Panginoong Chaitanya. Ang kasuotan na hindi naiiba sa Panginoon mismo ay ibinigay sa hari na sumamba rito ng may matinding paggalang. Isa pang pagsisikap ang ginawa ni Ramananda Roy nang iminungkahi niyang iharap kay Panginoong Chaitanya ang anak ng hari na may pagkakahawig kay Krishna. Nang makita ng Panginoon ang bata, naalala niya si Krishna at niyakap ito ng may matinding pagmamahal. Nang yakapin ng hari ang kanyang anak, nakadama siya ng walang katumbas na kagalakan. Sa kabila ng mga paraang ito, upang aliwin siya, lalo pang lumalim ang pananabik ni Maharaj Prataparudra na makita ng personal si Panginoong Chaitanya. Iminungkahi ng mga deboto na maaari niyang lihim na masdan ng Panginoon sa isa sa kanyang masigasig na kirtan sa araw ng Ratha Yatra. Nagtago ang hari at lihim na pinagmasdan si Panginoong Chaitanya habang sumasayaw ito sa labis na espiritual na kaligayahan. Ang sayaw ng Panginoon ay puno ng banal na pagpapahayag. Bumalong ang luha mula sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang katawan sa matinding pagmamahal. At sumisigaw siya ng may matinding kagalakan habang inaawit ang banal na pangalan. Labis na nagpapasalamat ang hari sa pagkakataong makamit ang lihim na darshan na ito. Gayunpaman, nang bumalik siya sa kanyang palasyo, pumasok sa kanyang isip ang isang pag-aalinlangan. Nagtaka siya kung bakit nababalot ng laway ang katawan ni Panginoong Chaitanya habang sumasayaw. Sapagkat ayon sa mga pamantayang Vedic, ang laway ay itinuturing na marumi. Lubha siyang nabagabag sa pag-aalinlangang ito. Nang gabing iyon, nagpakita si Panginoong Jagannath sa panaginip ng hari na ang kanyang katawan ay natatakpan din ng laway at alikabok. Tinanong ng Panginoon ang hari kung bakit siya nag-aatubiling hawakan siya sa ganitong kalagayan. At ipinaliwanag niya na ang mga ganitong pagpapakita ng katawan ay hindi karaniwan, kundi mga tanda ng banal na ekstasis. Pagkatapos, ang Panginoon ay nag-anyong Panginoong Chaitanya, muling pinagtitibay na ang dalawang anyo ay iisa at parehong kataas-taasang persona ng Diyos. Pagkagising, napuno ng pagsisisi si Maharaj Prataparudra dahil sa kanyang pag-aalinlangan sa mga banal na pagpapahayag ng Panginoon.
Buong puso siyang nanalangin para sa kapatawaran at lubos niyang kinilala na si Panginoong Chaitanya ay walang iba kundi si Panginoong Jagannath mismo. Hindi lamang nawala ang kanyang pag-aalinlangan dahil sa panaginip na ito, kundi lalo pang lumalim ang kanyang debosyon. Ipinakita ng kanyang karanasan ang habag ng Panginoon sa pagbubunyag ng kanyang banal na kalikasan sa mga tapat na deboto, kahit na pansamantala silang mahulog sa pagkalito. Haribol.